dear beloved, Boss Mike Cervera. Mga kababayan, Sara Duterte nag-iiyak na. Oo. Nag-iiyak na. Ito mga kababayan. Nung nakaraan lang, mga kababayan, nung umpisa ito ma-impeach, mga kababayan, abay, hinahanap, nasaan na nga, ang 20 pesos na bigas. Di ba pangako yan? Ngayon, mga kababayan, dumating at nagkaroon ng 20 pesos na bigas, abay, meron pa rin sinasabi. Di ba? Meron pa rin sinasabi, mga kababayan. Hindi na alam ng Pangulo kung saan lalagay. O, sabi, nung wala pang 20 pesos na bigas, meron 29, meron 30, 35, hinahanap pa rin yung 20 pesos na bigas. Ngayong nagkaroon na ng 20 pesos na bigas, abay, hinahanap pa rin niya. May masasabi pa rin. Hinahanap nila, kailangan pag nagbigay ng 20 pesos na bigas, kailangan may Mindanao, kailangan merong Luzon. Pwede naman dahan-dahan. Di po ba? Parang pagkamit lang ng tagumpay nyo yan. Kailangan dahan-dahan. Bigla. May buti nga, may meron na sa may, Visayas na di ba? Oo. Ito, kababalik ko lang. Kaka-start ko lang ulit mag-live. Dahil, alam mo na, sobrang sipag ko. Kaya eto, tinamo ko. So ngayon, eto mga kababayan, si Sara po, abay nag-iiyak. Pakinggan ho natin. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Pwede na! Grabe naman talaga naman ito si Sara, may maipanira lang. Pero po hindi daw pantao yun. Samantalang mga kababayan, ito kailan po tayo nagkaroon ng bigas na hindi pantao? Parang ito'y pang-iinsulto sa mga magsasaka, na yung kanilang mga tinatanim, hindi pantao. Palibasa ho kasi, mga kababayan, si Sara, mas malakas pa sa boses mo. Lakas ng tawa. Oo! Abay, mga kababayan Kapit. Usod na ho kayo. Kasi mukhang nandiyan pa ho kayo sa unahan. Kasi si Sara ho, hindi ko kumakain ito ng tagbe 20 pesos na bigas. Ang kinakain ho niyan, mga kababayan, yung pinakamahal. Yung bang umaabot ng 120 kada kilo ng bigas. Ano po, mga kababayan? Oo, ganon. Oo. May nagko-comment pa na mahina pa yung yung aking audio. O baka naman nasa unahan pa sila, mga kababayan. Baka naman pwedeng usod-usod yun na. Boses mo. Ipa-exile na sa West Philippine Sea. Paki-comment nga. Paki-check. Kung check ko nga sa cellphone ko. Ika Kasi, pinakialaman kasi ho itong aking ang pangit ng audio ko, no? Napakahina ng audio, nakakainis, Ewan ko kung anong ginawa rito ni Jen Angeles, Nilinis lang, nagkaganito na Baka ho, Yan. So, kayo, mag-adjust ang volume muna, habang hindi pa naayos ito. Dahil mamaya pagkatapos ko, babalibag ko na itong mic ko. Kaya talaga, excited pa naman ako mag-live, mga kababayan.
Kaso, yun na nga. Sige, ito na. Oo. Tuloy na. Okay na yan. Tuloy. Panghayo. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mo Anyo, kailan ho ba nagkaroon ng mga kababayan, ng bigas na pangkain ng baboy? Alam ko, darak lang. Ano po? Darak lang ang ang binibenta. Malinaw na, boss mo. Ikaw yan huwag na. Grabe, okay na yan. Di bale, oo. Okay na. Ganyan. Back to normal. Yan na nga. Kita nyo yung boses ko. Iba pa eh. Kasi talagang hindi kaya, mga kababayan. Buti nga nagka-boses-boses na ako. Kahapon wala talaga eh. Pero itong si Sarah, talagang galit na galit dito sa 20 pesos na bigas. Umiiyak masyado, mga kababayan. Umiiyak masyado. meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, Pwede na! panghayo. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta. Ang hayop darak yun? Darak yun? Darak yung 20 pesos na pang baboy daw, mga kababayan. Sino ang nakakain na ng darak sa inyo? Palibasa baboy to eh. Si Sara Duterte sa sobrang kababuyan niya, mga kababayan. Thank you naman, Ilocana ma'am. Oo, in Denmark Sa kababuyan nito, naiisip na yung pagkain ng baboy. Palibasa, mga kababayan, itong si Sara Duterte, binaboy ang kaban ng bayan. At dahil hindi makapaniwala, itong grupo ni Duterte, lalong-lalo na yan, sinisiraan itong mga kababayan, itong proyekto na nagawa na isakatuparan yung pangarap ni Pangulong Bongbong. Abay, yung pangarap niya, nangyayari na, imbis na matuwa sila, abay, ikinagagalit pa nila. Di po ba? Kaysa naman mga kababayan. Kaysa naman mga kababayan doon sa kanila. Saan? Sa Davao City. Anong pinalaganap? Plastic. Plastic na bigas, mga kababayan. Hindi nga lang plastic na bigas eh. Meron pa sila, pekeng isda. Ganun yung mga pagkain nila ron. Pekeng isda. Pekeng bigas. Walang yan. Sige, tuloy natin ito pinaglalaban nito. Yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang mga Bitter na bitter yung mga salita, no? Ang bitter. Pait na pait. Akala hindi mangyayari eh. hindi mga hayop ng mga Pilipino. Nakita ng mga kemikal na Ito na. Ito yung sinasabi ko na. Ano yan? Bigas na peke. ginagamit sa paggawa ng mga gamot at plastic ang naunang nireklamong di umano'y peking bigas sa Davao City. Pero bukod sa sinasabing fake rice, iniimbestigahan na rin ang nakaulat na di umano'y peking pansit. May report. Kita nyo, pati pansit, pati isda. Ganon, mga kababayan. Yung mga nandoon sa Davao. Walang yan, ingit lang, sabi, ingit lang yan, si Sara. Kasi nga ako, hindi naman nila kinaya. Ano po, kung yung ama niya na nangako ng 7 pesos, hindi nagawa. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, nangarap maging 20 pesos, eto na, mga kababayan. Nangyari na. Diba? My brother is not a pig. Di po ba? Yung pong 20 pesos na pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos, nangyari na. Yung 7 pesos na pangako ng tatay niya, hindi pa nangyari, wala na. Wala na saan? Sa Malacanang, hindi pa rin nangyari yung 7 pesos niya. Tapos itong si Sara mga kababayan, abay galit na galit. Galit na galit na parang inggit na parang gusto nang umiyak sa sakit. Sa sakit na nararamdaman niya, paano daw nangyari? Eto na. Tuloy. Bakit Pulido? Sa pagsusuri ng mga otoridad sa mga butil ng inireklamong peking bigas sa Davao City, 3 kemikal ang nakita. Ang 2 sa mga ito, mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng gamot. Kita nyo mga kababayan, pati yung pati yung sa kanila, sa Davao, peking bigas yung pinalaganap.
imbis na 7 pesos na bigas. Peking peking bigas meron. Yung 7 pesos, kahit sa Davao po, wala. Oo. Pinangako ho yan ni Dugong. Oo. Tuloy. Pero ang mas nakababahala, ang isa pang kemikal na kung tawagin ay dibutyl phthalate na ginagamit sa paggawa ng plastic. Oh. The studies on dibutyl phthalate is traditionally found in animal studies where it can cause mutagenicity and may cause cancer. But this is not really found in human, but we extrapolate. Kaya siguro may tama ng mga ulo ng mga Duterte, ano? Siguro, kaya may tama na ho yung mga ulo ng mga Duterte. Kasi ang mga kinakain nila ron sa Davao, peking pansit, peking bigas, peking isda, mga kababayan. Kaya ayan ang nangyari kay Sara at mga kapatid niya. Ano? Kayo po ba mga kababayan? Ano sa tingin ninyo? Mga kababayan kakaiba ho ito. Pero mo, nagkaroon ng 20 pesos na bigas, tinutulig sa pa nila. Di ba? Pero pagdating sa kanila, mga kababayan, na sila nagkaroon ng peking bigas, peking pansit, peking isda, gawa sa plastic, mga kababayan. Kayo kita nyo, mga kababayan, sila pa may gana para tumulig sa doon sa 20 pesos na bigas. Imbis ho na dapat tayo'y nagpapasalamat dahil nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit man lang sa Visayas muna, malay mo sa susunod, sa Davao na. Di ba? Gusto yata ni Sara sa kanila muna. Sa Davao muna mamahagi. Magbenta ng 20 pesos na bigas. Di ba? Ay Sara, gusto mo, sa harapan namin meron 20 pesos na bigas. Abangan mo next week, meron na yan. Eto si Sara kasi, mga kababayan, pinagpipilitan po yung katwiran. Na ano daw? Ito daw ho propaganda lang. Ano ba propaganda? Propaganda ba yung nakikita mo na may binibili na yung mga tao na 20 pesos na bigas? Hindi propaganda tawag doon. Katotohanan, sinampal, tinadyakan lang kayo ni Pangulong Bongbong Marcos ng katotohanan. Kaya kayo nagkakaganyan na inaakala nyo kasi na hindi mangyayari. Pero ano nangyari? Nagkatotoo. Yung kanyang pangarap natupad. Tapos ngayon, may masasabi pa rin kayo? Nako, Diyos ko po. Tuloy. That it is best avoided. And many countries around the world have slowly been putting measures to limit the level of phthalates in products. Kung saan galing at paano ginawa ang peking bigas, hindi pa rin malinaw hanggang sa ngayon. Pero iniimbestigahan na raw ito sa Siyempre, baka mamaya gawa rin nila Duterte ang peking bigas Ano po, mga kababayan, sa tingin ninyo? Baka namang gawa din nila yung peking bigas at saka peking isda, peking pansit, mga kababayan. Alam nyo naman yan, matatakaw sa pera basta pagkakakitaan, sige lang sila ng sige, walang pakialam. Di po ba? Kung ang Pangulong Bongbong Marcos, ulitin ko lang, ang gusto ay guminhawa ang buhay natin, si Digong hindi ganon. Our beloved Boss Mike Cervera.